Ayan na, mga kababayan, nakakita na po ng katapat si Auntie Claring. Ha? Hindi na po nakapag-figure si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, sa pagiging fake news queen ni Auntie Claring. Nagsampa na po ng kaso si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, laban kay Auntie Claring. O ito po ang video, panoorin po natin, napakalaki po ng danyos na babayaran ni Auntie Claring, mga kababayan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kagagawa ng fake news nitong si Auntie Claring sa wakas. Nakakita rin ng katapat at meron ding pumatol sa kabaliwan ni Auntie Claring, mga kababayan. Mahaba-haba ho itong video na ito. Panoorin po natin. Sinungkit ko po ito, mga kababayan, mismo sa social media account o Facebook page ni Congressman Leandro Leviste. Panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At huwag niyo rin po kalimutan, paki-like at paki-share po nitong ating video para malaman ng ating mga kababayan ang ganap sa ating bayan, lalong-lalo na kay Clarisang Palengkera. O eto na, panoorin na po natin. Sa labas! Sa labas! Para maluwag! Susok ba? Uy, naka-off yung mic. Tayo po ay may nakatuan ng pagkatapos po para sa habang nalakayan. Unang-una tayo ay narito ngayon sa Manayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Attorney Topacio. Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siyang mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente.
this is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura, na ang role ko, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pangungurakot. Dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. That is a malicious Pwesto attack. na lang tayo. Yes. Para makapag-file na kayo. So, File na lang tayo. gusto ko lang pong linawin na we'll have more time. Yes, for this yes, one. yes. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayaw ko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po we will win po this case. Maraming salamat. Thank you. Espinet po ito na, Espinet. Espinet. Solar panel five. Nakikisuyo lang po. Pasensya na po. Kikitaan lang, sir. Nako po, 110 million pesos. Ang babayaran ni Auntie Claire, mga kababayan, sa bagay. Marami naman siyang pera. Meron naman siyang amo na handang magbayad ng danyos niya kay Congressman Leviste, mga kababayan. Mapera amo niya eh. Ang laki ng confidential fund niya at saka insertion, no? 100 billion, di umano, ayon kay Saldico. Siguro naman, narinig niyo na po, mga kababayan, lahat ng mga tinuran ni Congressman Leviste kasama ng kanyang abogado na si Attorney Topacio, hindi ko na po ulitin. So, mga asar na lang po tayo ngayon kay Auntie Clareng. Mga asar na lang po tayo. Ipapaalala po natin sa kanya, mga kababayan, lahat ng mga kalokohan niyang ginawa. Auntie Clareng, congrats! Nakahanap ka rin ng katapat. Ha? Hindi ka pinatulan ng mga DDS. Kasi, karamihan ng mga DDS, hindi mapagpatol sa isang abogadang palengkera ang bunganga. Ha? Hindi pumapatol. Si Congressman Leviste, hindi naman yan DDS. Oo, sabihin natin nanggaling siya sa pangangalaga ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero hindi niya naman sinasabing, ako DDS ako. Walang ganon. Kaisa lang natin siya, mga kababayan, sa pakikipaglaban dito sa napakalalang korupsyon po na nangyayari sa ating bansa. Kaya natin siya ngayon nagugustuhan at sinusuportahan. No? Pero ang pinakamasaya nang nangyari sa araw na ito, mga kababayan, ang marinig natin mula mismo sa nagsampa ng kaso na si Clareng ay makukulong na.
Naaawa daw po si Attorney Libiste kay Claring. Naaawa naman po ako kay Claire Castro na kaagad makukulong siya. Ipakulong nyo na! Ha? Congressman Libiste, ipakulong mo na yung babae na yan. Masyado nang marami na sagasaan dahil sa pagtatanggol niya sa amo niyang bangag. Napakarami niya ng sinaktan, ginawa ng kwento, hindi lang siya pinatulan. Mabuti pa nga kayo, Congressman Libiste, pinatulan mo itong palengkerang babaeng ito. Ituloy mo pa kapag meron ka pang nakita na mga grounds na maaaring isampa o sampahan pa ulit siya ng panibagong kaso, gawin nyo po, Congressman Libiste. Sagarin nyo. O sa mga tao na mga nasaktan ni Auntie Claring, kung palagay ninyo ay karapat-dapat siyang sampahan ng kaso, samahan nyo na si Congressman Libiste. Samahan nyo po. Pagtulungan nyo yung litseng, palengkerang babae na yan para mabawas-bawasan naman ang mga bangag sa administrasyong bangag, mga kababayan.